Di yung movement kasi, lalo na sa rank sa MPE, kahit sa committee ng mga partido sa iba't ibang level, lahat ng levels, hindi pa pare yung kakayahan bago man mag-MPA. Yung iba, nakatapos ng college. Yung iba hindi nakapag-aral. Yung iba nga talaga, sa movement na natuto magbasa, magbilang. Doon. Kaya, malaking bahagi ang yung yung nakatapos sa pag-aaral. Kasi technically, sila lang yung may kakayahan. Magbigay ng edukasyon, ng magdokumento, magsulat. Ba sila lang. Kaya, nung sa panahon ko, lalo na ngayong yung may panahon na marami talaga yung mga nagaling sa labas na nakapag-aral. Hanggang sa kumunti na lang yan. Hanggang sa pinakauli nga yung sa amin, ako lang talaga yung nakatapos sa college. Yung iba talaga, high school, elementary lang. Yung iba wala. Kaya, mahirap kasi susuluhuin mo talaga lahat yung trabaho. Susuluhin mo dahil ikaw lang nakakaintindi ng lubos-lubusan sa... Hindi. Yung sa gawa. Yung pag-interview, yung pagsusulat, yung pagkakandak ng mga education. Yan, lalo na yung mga level-level ng education. Yung mga party course. Kasi hindi yung basta-basta yan nabibigay. Which is yun ang big part ng pagiging revolusyonaryo. Oo. Yung pagmulat sa pamagitan ng propaganda at saka education. Education talaga yung susi dyan. Yung pinaka. Kasi kailangan mong hubugin yung kailangang pag-isip. Paunlarin. Pero punta nga tayo doon sa willingness mo noon to suffer hardships, sakripisyo. May pamilya ka na noon, may anak ka na noon. Parang hindi mo ba naaalala? Hindi, takot ka, pero... Hindi, maliban siguro sa maliban dun sa hindi ako nakakalabas dahil sa security problem. Minsan din, kasi yung napasukan kong mga organization, parang pag hindi ko pwede umalis, walang papalit sa akin. Yun. Hindi ko maiiwan. Kasi pag naiiwan ko yan, pagbalik, baka walang tao na. Ano ba yung pinaka-critical na trabaho ng... Bakit walang tao na? Dahil ano mangyari to? Siyempre, baka mag-away-away lang yan. Lalo na yung mga trupa. Hindi man yung committee. Kasi yung committee ba yun eh? Nasa yan? Nasa base yan? Nasa committee. Yung sa mga squad. Squad. Kasi kailangan mo talaga para kang nag-aalaga ng bata niyan eh. Hindi lang ideological, political, pati pa psychological. Kasama. Ano ba yung psychological makeup ng isang typical na squad level na Red Fighter? Leader? Red Fighter lang muna tayo. Red Fighter. Yung individual element. Kumbaga, dito yung private. Iba doon, siyempre, sa kabuhan, dahil nga sa masyado siyang insecure, hindi nakapag-aral. Insecure. Tapos mayain sila. Mayain. Ganon. Ganon. Tapos, siyempre, kaya binabawi na nila sa maging masigasig sa pagkilos. Kasi wala silang may bubugay, walang ganon. Tapos parang ganon. Kaya dandahan din kaming mga kader, kaming mga leader, nag-aral din ng mga paraan, mga methods. Paano mapasimplify, mapanawa yung mga Marxismo. Paano yung i-simplify mo yung Marxism. Kaya gumagawa ng paraan na simplified. Kaya nga mahilig ako sa blackboard. Mahilig ako ng araw-araw. Kasi gusto ko talaga matuto. Kasi pag nagbigay ko ng edukasyon, gusto ko matuto. May matutunan. Hindi lang basta compliance lang kung ano. Gusto ko talaga magmulat. Talagang gumagawa ko ng paraan na talagang paano kasi yan ang susi sa lahat eh. Kamulatan. Kasi nga sabi natin, kahit pa anong hirap, pag mataas ang kamulatan, makakaya yung lahat ng sakripisyo. Pero kahit pa yan busog, kung mababa dito, hindi yan tatagal. Yung sabi nga yung ideological pa rin, political tsaka ideological awareness pa rin yung susi sa lahat.
Yung pala yun, insecure yung typical na red fighter. Oo, kasi hindi nila pag-aral. Siyempre, sa proseso, doon na lang sila na nahuhubog din na maging open hanggang sa pakiramdam na nila, parang in na sila. In na sila. Oo, kasi turuan namin sila maliban sa education namin, tas araw-araw na pag-usap, propaganda. Mm. Marami pang mga pagtuturo ang binigyan namin, pagturo magsalita sa harap ng tao, paano magpropaganda, ano? Paano ang teamwork, lahat yan, parang ano talaga, ibibigay mo talaga lahat. Lahat ibibigay mo. Pero, big picture ng revolusyon, ano mangyari sa kanila pag manalo kayo? If ever noon, I mean, ano yung big picture niya? Sino ang magiging national leader? I mean, I've just been to Vietnam. Nakita ko yung party leadership nandun. Ganun. Pero, paano yung transformation ng mga insecure fighters? Actually, ngayon naman, mula pa lang sa baryo mismo. Sa baryo, sa baryo sa Okbo, sa baryo sa Okbo, develop na yung workers thinking. Yung pagiging scientific na pag-iisip. Yun siguro yung dandahan na pagmumulat din ng scientific thinking. Kasi yung di ba yung magsasaka, talagang dahil nga sa backward yung production, backward din mag-isip. Sige, yung sabi ko yung pag walang leader, walang partido komunista, walang revolusyon. Kaya kailangan talaga ng mga quality na mga kadre. Pero sabi nga natin, yung kadre nadidevelop ng mahabang panahon. Kahit pa yan galing sa college, talagang magdedevelop pa yan. Kasi yung unang i-develop dyan, yung kanilang makasariling pag-isip. Which is yun yung una yung tinatanggal. Kaya nga mayroon sayang sasabing maka-remolding. May remolding. Kwento mo nga yung process ng remolding, paano nyo tanggalin yung makasariling pag-iihip? Ang isa dyan, kagad yung mga theoretical na pag-aaral. Okay? Ayun. Pangalawa, yung pakikisalamuha sa masa. Kasi masa nga yan yan ang pag-inikuhan mo. Dapat maka-label ka. Sabihin, ma-develop mo yung pagmamahal sa masa, sa kanilang kalagayan, mabubuo yung kanilang lakas. Pangatlo, yung sabi nating yung CEC, yung criticism, self-criticism, na every meeting, talagang ginagawa yun. Halimbawa, ikaw, hindi ka nagpatubod ng gawain mo. Pinupuna yan. Pinupuna. Tapos, mayroon nang sabing assessment. Sinasum up yung pagkatao mo o yung nagawa mo sa movement as isang kadre, isang pwersa, ina-assess yan isang buwan, 2 buwan. Ano nangyari sa iyo? Mayroon ka bang pag-unlad? Sa pag-iisip, sa kabulatan, sa mga gawain, sa disiplina. Marami yan na ina-assess sa'yo. Kaya doon masasabi na mayroon kang pagbabago. Kaya nga sabi natin, kung gusto mong baguhin yung mundo, baguhin mo muna yung society. Baguhin yung society, baguhin mo yung organization. Bago mo baguhin yung organization, baguhin mo yung sarili mo. Ilang taon yun bago mo na-pick up yung ganon sa loob? Matagal. Yung process mo. Siguro mga 15 years after. Ano, no? 15 years. Ganon katagal. Kasi pa lang parang nag-consolidate ka pa lang sa ginagawa mo, sa commitment mo, pero yung level doon, yung theoretical level na nag-support dyan, paano ka mag-assist. Yun yung base, yun yung pundasyon. Yun yung pundasyon. Kaya sa mga leadership, kailangan talaga yung may quality, comprehensively, yung may alam sa ideological, may alam sa political, may alam sa organization, saka community. Tapos nadidevelop. Sa person naman, mula yung sa mga squad, squad hanggang sa last element, kumbaga,
last element ng squad. Ang kalakang kasi ng hukbo, mula yan sa magsasaka, oring magsasaka. Ibig sabihin, karamihan dyan, hindi nakapag-aral. Tapos wala talaga, hindi scientific mag-isip pa. Kasi backward yung production eh. Backward din yung individualism, yung walang sistema, mga ganun. Kaya, i-develop mo yan. Pareho din yan sa proseso. Pag-aral, CEC, assessment. Kasi maraming dapat baguhin talaga. Pero ano yan, araw-araw lang yan ako pagbabago. Araw-araw lang yung activity. Para mabago lang. Hanggang sa, mabago talaga yung isang tao. Pag nasabing magbago, makakaya mo na yung mga gawain. Pagmumulat, halimbawa, pagmumulat, pag-organisa, hanggang sa pagpapakilos ng masa. Yan yung tatlo mong kaya na. Mas work yan sa gawaing masa. Pangalawa, yung pagsunod sa disiplina. Okay. Military, dapat may disiplina. Paano mo susundin yung disiplina? Paggising ng oras, pag-gwardiya, lahat, pag-aaral, mga disiplina yan eh. Pangatlo, yung pagkisalamuha sa bawat isa. Like? Sa mga persa, kasi minsan may mga emosyonal, di ba, matatapang. Minsan, hindi man nakipag-usap. Yung ganun, paano i-develop yan? Hanggang sa magkaroon ng pagbabago. Kaya doon sa level ng magsasaka, na uri, nababago yung kailang pag-iisip. Umuunlad. Mula sa magsasaka na pag-iisip, hanggang sa, sabi nating manggagawang uri. Kasi yung workers, di ba, mas yan eh. Organized, mas systematic, mag-isip. Kailangan may oras ka, pamilos. Kung sa workers ka pa, may oras kang pagpasok, may oras ka ng pagkain, may oras ka ng paglabas. Which yung agricultural mind, hindi ganun palagi. Hindi ganun. Backward eh. Depende lang kung pupunta sa kan eh. Bahala na. Kung hindi, okay lang. Ganun yung sistema ng magsasaka. Kasi inaano ko to dahil whether we like it or not, ang Philippine insurgency, ang longest running insurgency in the world. And dito natin iniintindi, bakit nagtagal siya? And it's largely because of the likes ni Kuya na may commitment. Balikan nga natin yung tanong mo kanina. Paano mo na kaya yung ganun ngayon? Lahat-lahat. Looking back Hindi ko direktang masasagot, pero siguro sa sarili ko ring pagtatanong nung nandito na ako sa labas. Minsan, napapaisip ako, paano ko yan nakaya? Na iniwang ko yung oportunidad, no? Na sana, trabaho ako. Pero sabi ko naman, ang ano lang kasi, kung dati kang mahirap, pag ang dalaw mo lang pwedeng puntahan, baguhin yung paghihirap mo. Pangalawa, samahan mo yung naghihirap na iba. Okay. Magkaiba yung layo nun eh. Layo nun. Baguhin yung paghihirap mo, di magtrabaho ka, mag-bla-bla-bla ka, mag-negosyo ka. Yung samahan mo yung naghihirap, makiisa ka, makibaka ka. Para tayo mabago. para lahat kayo magbago o para lahat kayo sama-sama na lang? Para magbago. Paano kayo magbabago kung dahil sa samahan mo sila? Kasi yun ang paniniwala ko din dahil sa pag-aaral na rin na ang revolusyon ang tanging solusyon sa pagbabago ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagmumulat, pagbubuo ng pag-organisa sa masa at pagpapakilos sa masa sa kanilang interes, kasama tayo at mabuo natin yung hukbong bayan at baguhin yung political structure ng gobyerno. Ganun lang gaan pag-isip. Kaya doon ako napunta sa sumama sa mga naghihirap din. Nakibaka. Sumama sa revolusyon. Yun yung yung pumasok. Tapos, nung nandun na ako, siyempre, maraming nakaya ko na minsan, sabi ko nga, hindi ko ma-explain, pero masaya, parang, kasi nandun ako eh.
parang araw-araw, hindi ko na kinikwenta kung ilang taon na bilang, wala sa akin yan, hindi ko kininta yun, kung ilang taon Ilang na. taon? Oo, wala yan sa akin. Basta, ang gusto ko lang, mabuhay. 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 Ibig sabihin, hindi mamatay. Sawa. Yun lang. Oo. Tapos, araw-araw, may magawa ko sa masa. Gusto ko may kausap akong masa, gusto kong makausap yung organisasyon. Gusto kong mag-resolve ng mga problema sa masa. Gusto kong magbigay ng ideya na makapaunlad sa baryo. Sa pagkaisa ng masa, yun lang yung isip ko. Kaya palagi ako sa masa. Day in, day out, yun ang iniisip mo yun. Tapos, maliban pa dyan, gusto ko rin mapaunlad yung unit nandun. Kaya nag-edukasyon din ako. Nagsi-CEC. Nagbibigay ng pag-aaral kasi bilig ako sa pag-lecture. Minsan gusto ko yung maximize yung mga persang walang mga ginagawa. Naglagay ko ng blackboard. Dito kayo. Usap tayo dito. Bigay ko yun. Marami lang binigay ko kahit ano. In relation to the situation, mga disiplina. Sa hapon, may mga person na hindi sumunod sa gwardiya. Yung iba, ganito. Yan ang bakit discuss ko. Paano yung mga disiplina natin? Kung hindi natin susundin, ano mangyayari sa atin? Ay, explain mo nga mismo. Para maintindihan ko yung utak paano mo tinatakal yung ganong issue. Gwardiya. Disiplina yan. Hindi ka nasumunod sa command. Tapos yung pangalawa, na napabayaan mo yung security ng persa. Kasi gwardiya nga. Diniscuss ko una, ano yung disiplina natin. Sokbo, yung 3-8 na sabi. Siyempre, yung una palagi, sundin ang lahat ng kautosan sa lahat ng oras. Isa yan. Ibig sabihin, pag hindi natin ito nasunod, meron tayong hindi pagsunod sa disiplina. Tapos pangalawa, kung magkataon na may kalaban tayo, na pinasok tayo, na walang gwardiya, hindi ka nag-gwardiya, malagasan tayo. Mas masakit yun. Kaya kailangan natin isipin, i-criticize yung sarili natin, isipin natin yung importansya ng buhay natin, buhay ng ating pagkakaisa o revolusyon. Yan lang. In-explain, mayroon pa yan, iba, paano maglingkod sa masa, mayroon pa yan. Kasi kung buhay tayo, makapaglingkod tayo sa masa. Paano kung mga patay na tayo? Hindi tayo makapaglingkod. Kasi yun ang gusto natin mangyari pag full time natin maglingkod sa masa. Kaya araw-araw tayo gumagawa ng gawaing masa at araw-araw rin tayo din nagsisecure ng ating seguridad. Yun. In-explain ko, hindi lang yan, kahit sa budget. Ano yan, iba magreklamo, ako ng ulam. Sige, explain. Kasi alam ko, daily concerns mo yan. Pag walang ulam, siyempre, sinasabihin ko naman, lahat naman ng bagay, mga temporary. Hindi man araw-araw sa yung ulam, yun lang nagkataon kasi in-explain ko na hindi nakarating yung ating ulam. Ganun lang. Kasi yung iba, siyempre, dahil sa makitid minsan kitid, tas baka sarili lang yung iniisip. Kung hindi ka makakain ng walang ulam, hindi lang ikaw, lahat tayo. Diba? Lahat tayo. Kaya lahat tayo magsakripisyo. Lahat tayo magkakaisa. Hindi tayo magkakaisa sa may ulam. Magkakaisa tayo kahit walang ulam. Kaya kahit sa mga labanan, yung 3 araw namin na paglalakad, na puro lang gabi, wala lang tulog, tapos puro lang nyug. Hindi, pag-gising sa umaga, gagad. Paano? Ha? Paano na naman yan? Kasi sabi ko, Para tayong nag-educate ng mga sabi ko, dati, narinig natin sa kanta. Ito, di ba, mga kanta ng MPA na details natin yung hirap, gutom, puyat, pagod. Ngayon, ginagawa natin. Mataas na ito na antas ng ating pakikibaka. Bago nating nakaranasan bilang hukbo na hindi na kailaman natin makuha pa. Kailangan lang natin ito paunlarin pa. Kayanin pa natin. Kaya natin ito. Nabot natin ang pinakamataas na sakripisyo maliban sa ang mamatay.
Kaya paulit rin pa natin yung ating pagtakbo sa gabi, pag-aatras, yung ating gutom, yung ating pagkain ng niyog. Yun lang, simple. Pagkain ng nyog. Niyog lang talaga, 3 days po yan lang. Sige nga, kasi yung mga ganon na hirap Tapos mayroon bang naghahabol ng mga tropa. na drone. May mga drone. Minsan paggabi, pag may drone, tago talaga, kahit putik din, ala. Ako nga, nung mahuli ako, nung magkainkwentro kami, unang inkwentro, September, narid kami. Kuha yung mga gamit ko, baril, tsaka bag ko. 11 days akong down lang inigang ko. Down lang talagang saging. Wala talaga yun. Lamok, limato. Wala na yan. Sako. 11 days. Tapos naka-repress ako dahil nga nakaingat ko sa masa ng pantalon, damit-damit. Yan lang yung repress ko. Tapos sako lang muna lagyan ng mga bigay na damit. Tapos, pagka November narid kami, di ba? Iniwalay ako sa grupo. Natamaan yung bag ko, umusok. Nasunog yung likod ko, sunog dito yung kamay ko. Batas ako. Ako lang mag-isa, matras. 3 days, 3 nights, wala akong kain. Tapos umuulan, patulog akong gabi, maulan. Saan po ng kahoy? Naku, wala. Basag-basa, walang kain. 40 plus ka na nun. 60. 50 plus ka na nun. 64 pa lang ko ngayon. 66. Way back ka. 66. 61. Ano, 62. 61 ka na nun. Oh. 2023 pa lang. Tapos nagabulan pa kami sa Ranger. Nagabulan pa kami. Hindi, ikwento mo ikwento mo to encounter nga na ito at ako yung ranger eh. Kaya ikwento mo Puro nga. Ranger, nagkwento sa amin eh. Puro Scout Ranger. DRC at Scout Ranger. Paano nangyari encounter na yun? Ano muna tayo? De, siyempre, Kwentong Lito Lapid. Natuntun yung aming posisyon. Natuntun yung may asset na. Ang posisyon kasi, yung mga Rangers, taas, dito sa baba, tapos masukal, tapos pang-pang, yung parang pulse, na walang tubig, dito sa taas, sa baba. Nung madaling araw, ng alas 5, medyo maliwanag na, nakita namin sila. Sila hindi nakikita sa amin. Kasi, baga kwento na yan nung nandito ko sa labas ng mga trupa na, wala kami nakikita. Akala man namin nandun kayo. Pero kami, nakita namin sila. Kaya nakatras kami. Kaya naiwan ko yung bag ko. Malayong takbo namin kagad ito. Maghapon yan, atrasan. Walang pagkain, lahat doon. Tapos, sunod na yung nung nasa November na sorpresa kami ng scout. Yun, scout dito, scout ranger ng 19 dito. Naka-atras kami lahat, pero ako naiwalay. Yun na, tapos Ba't ka nahiwalay? kasi nung nandun pa kami sa posisyon, may ilog eh. Sabi nung isang kasama na galing sa labas, may mga apak dyan parang mga kumbat. Sabi ko sa squad leader, kasi ako baka nakasama lang ko sa squad kasi leader nga hindi naman ako squad leader. Nandun lang ako naka-base kumbaga. Sabi ko, may trupa daw, may nakalaban. Sabi ko, bundok dito, ganyan eh. Dito tayo matras. Baka sasabi ng squad leaders, yan doon pa sa baba. Ganyan. So, ilog. Tapos nandito siya sa harap. Dito ko sa harap. Sabi ko, dito tayo. Atras. Kasi yan yung magandang ng terrain eh. Natrasan. Kasi di yun, puro patag na ilog. Ito yung babaklayon mo. Ito yung babaklayon na encounter. Yung rin sa amin. Ayan, yung 2023. Okay. Yeah, yun. Pag nang magputukan, isip ko na papunta doon yung naisip ko, doon ako dumiretso. Yung iba, hindi simulit sa akin kasi nagputukan na nga, doon na siya sa madali. Sa ilog na siya pumunta. Hanggang sa makatago ako, akyat ako, tas baba. Hanap ako ng posisyon na talagang masukal, tago ako doon. Hindi ako natuntun. Tapos pag after 3 days, labas ako. Balik pa ako sa kampo namin, pinag-awayan. Hindi na ako pasok. Sabi, saan kayo paglabas ito? Labas ako. Akyat na naman.
Pagdating sa taas, tambay ako. Sabi ko, parang isip ko, parang may daan dito ah. Punta ko doon. Dandahan ako noon. Sabi ko, maghintay ko ng masa. Baka may dumaan. Pagkaposisyon ko pa lang, may nag-ingay dito, yung kainan, tao. Withdraw ako, dandahan talagang lahat ng kamay ko ito ang gamit, walang sound, walang move. Nag-move ako. Talagang walang baka daw na gumagalaw hanggang sa tago, lingon, move, tago, lingon, move, hanggang sa makalayo ako. Numulin ako, sabi ng mga tropa, kanina nakita ka namin kung pinagputokan ka namin, patay ka. Hanggang sa balik ako, nakatago ko ulit. After 1 hour siguro, pwersa na ako. Bumalik ulit. Sabi ko, wala na yan. Pakita ako sa parang bundok-bundok. Pag ganyang basap na. Ay, doon nagtapos ang 25 years. Yun. Doon ako nahuli. Dinala ko na kampo dito. Kaya dito, sabi ko nga, siyempre nandun pa rin yung takot ko, pangamba. Pero pagdating dito, nung makausap ka agad ako ni Expo at saka Batcom, okay Ano kagad. yung kwan nun? I mean, for the longest time, wala, takot na papatayin ka eh. Pero paano biglang nagganon? Na? Ano yung nakita mo sa mga officers na kausap mo na? Biglang, kampante ka, biglang. Okay lang magkwento sa nangyari sa akin talaga, sir. Nakamya, no? Yung sa